Parang awan niyo na ho, Parang Papa. awan niyo naman ka agad! Huwag niyo hong pakialaman ng perang inipon ko. Please lang ho. Lumayo ka sa akin! Pinaghirapan ko ho Huwag yan. kang lumapit sa akin! Tabi! Papa, nakikiusap ako. Huwag niyo hong kunin ang pera ko. Hindi ka talagang babae ka, no? Araw-araw tayong gipit tapos pinagtataguan mo pa ako ng pera? Wala kang utang na loob! Agad na tumama ang likod ko sa dingding ng bahay namin nang mabilis akong itulak papalayo ni Papa sa kanya. Grabe ang pag-iyak ko ng mga sandaling yon dahil nahuli ko si Papa. Nahawak-hawak niya ang alkansya ko. Nang makauwi ako galing sa pamamalengke para sa hapunan namin, nahuli ko siya na inilalagay sa bulsa niya ang mga perang ilang buwan ko na ring inipon. Sa sobrang sama ng loob ko dahil sa hindi ako papayag na makuha nga ni Papa ang pera ko, kaya naman muli ko siyang nilapitan at pilit pa rin binabawi sa kanya ang alkansya ko. Mabilis akong napahawak sa aking mukha nang isang malakas na sampal ang natanggap ko mula kay Papa. Sobrang lakas noon at parang namanhid ang pisngi ko, kaya naman lalo akong napaiyak. Pera ko ho yan, Papa. Inipon ko ho yan. Hey! Bakit ka nag-iipon, ha? May bala ka ba ubalik sa pamamahay ko ito? Huwag mong sabihin lalayas ka! Para po yan sa pag-aaral ko, Pa. Inipon ko ho yan para may pagpatuloy kong pag-aaral ko sa kolehiyo. Nangangarap ka pa rin na makapagtapos ka ng pag-aaral? Tanggalin mo na yan sa isip mo yung pangarap na yan! Dahil hindi yan mangyayari kahit kailan. Ang hirap kasi sa'yo, puro sarili mo na lang ang iniisip mo. Imbis na ibigay mo sa akin yung pera na tinatago mo pa! Dahil hindi po yan para sa inyo, Papa. Pinaghirapan ko po yan. Pinagtrabahuan ko ho ng ilang araw at gabi. Ayun na nga! Dapat binibigay mo sa akin ang kinikita mo dahil tatay mo ako. Kung wala ako, wala ka rin sa mundong ito. Wala ka talagang utang na loob. Pero binibigyan ko naman ho kayo ng pera, di ba? Kulang yon! Kulang na kulang. Pero ngayon, alam ko na kung bakit kulang ang mga isinusulit mong pera sa akin. Yun pala pinagtataguan mo ko. Hindi ko ho kayo pinagtataguan, Papa. Huwag ka nang magpaliwanag. Dahil kulang lagi ang ibinibigay mo. Kaya tama lang na kunin ko ito. Huwag naman, Pa. Pakiusap po. Ibalik niyo na sa akin yan. Hindi ho ako papayag na mapunta lang sa pagsusugal niyo at sa alak yung perang inipon ko. Hindi ko na nga maiwasan na magtaas ng boses kay Papa dahil yun naman talaga ang totoo. Inubos niya ang lahat ng perang ibinibigay ko sa kanya sa pagsusugal at pag-inom niya kasama ang mga kumpare niya. Dahil determinado nga ako na kunin kay Papa ang pera, nayakap-yakap niya pa ang alkansya ko, kaya naman agad akong sumugod sa kanya papalapit. Pero bago ko pa man mahawakan yun ng tuluyan, doon ay agad naman akong itinulak ni Papa ng malakas sa balikat ko. Dahil malaki siyang tao at doble ang laki ng katawan niya sa akin. Kaya naman napaupo ako sa sahig. Agad kong ininda ang sakit sa balakang ko. Pero napunta na uli kay Papa ang atensyon ko dahil sunod-sunod niyang dinuro ang ulo ko. Huwag na huwag mo kong sasagarin, Melissa! Gagastusin ko ito dahil ako ang masusunod sa pamamahay na ito. At ikaw, tumigil ka na kung ayaw mong matabaan ka talaga sa akin! Tataligod na sana si Papa para lumabas ng bahay. Lakas loob kong hinawakan ang isang paa niya para pigilan siya. Muli na namang bumuhos ang luha ko at nanginginig na rin ang boses ko dahil sa takot. Ibalik niyo na ho sa akin ang pera ko, Papa. Ibalik niyo na yan sa akin. Akin yan. Ibigay niyo na yan sa akin. Talagang lumalabang ka na, ha? Ha? Agad kong ininda ang sakit ng anit ko nang mabilis na hinawakan ni Papa ang aking buhok. Marahas niya akong pinatingala, lalong lumakas ang pag-iyak ko. Rico! Sinasabi ko na sa'yo kanina, ha? Huwag mo kong sasagarin, di ba? Ngayon, makakatikim ka talaga sa akin! Nakita ko pa na binitiwan ni Papa ang alkansya ko sa sahig. At sa isang iglap, sinampal na naman niya ako ng malakas.
Doon ay naramdaman ko na talaga ang pamamanhid ng pisngi ko. Pakiramdam ko rin ay may tumulo ng mainit na likido mula sa gilid ng labi ko. Kaya pinahiran ko iyon ng kamay ko. Agad na nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong dugo roon. Binatuhan ko na lamang na masamang tingin si Papa, pero parang hindi man lang siya natinag nang makita niya akong duguan ang aking labi. Yan! Yan ang napapala mo! Demonyo ka talaga, Papa! Ano? Sama-sama mo! Demonyo! Sampal pa lamang ang inabot mo sa akin, tapos demonyo na agad ang tawag mo sa akin! Nagkakamali ka! Pakikitaan kita ng tunay na demonyo! Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi agad ako nakatayo nang mabilis nang lumapit si Papa sa akin. Sa isang iglap, agad niya akong sinipa sa sikmura ko na naging dahilan kung bakit ako napasigaw sa sobrang sakit at napahiga na rin ako sa sahig. Akala ko, isang sipa lang ang matatanggap ko mula kay Papa, pero nagkakamali ako dahil sunod-sunod ang pagsipa na ginawa niya sa akin. Pinagtatadyakan niya rin ako sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Hindi na ako halos makaiyak dahil sa sobrang sakit ng katawan ko. Nakapokus na lamang din ako ng mga sandaling yon sa pagtatabo ng kamay ko sa ulo ko para maprotektahan yon at hindi na masipa pa ni Papa. Tama na ho, Papa! Tama na ho! Pakiusap! Ngayon, nagmamakaawa ka naman sa akin! Tama lamang yan! Kakalabanin mo pa ako, ha? Kaya mo na mga buto ko, ha? Melissa! Matuto kang lumugara sumunod sa akin! Dahil ako ang hari sa bahay na ito! Ang lakas ang loob mong pagtaguan ako ng pera, ha? Ito ang dapat sa'yo! Bugbugin! Hindi pa rin tumigil si Papa sa pagsipa sa akin. Kaya naman, pakiramdam ko, bibigay na ang katawan ko anumang oras. Nakita ko na rin ang sarili kong dugo na lumabas sa aking bibig. Dahil doon, malakas akong nakaramdam ng hilo. Mabuti na lamang, makalipas pa ang ilang segundo, doon na tumigil si Papa sa pagsipa sa akin. Pero kahit ganun man, hindi ko na siya mababatuan pa ng tingin dahil nakabagsak na talaga ang katawan ko sa sahig, pati na rin ang ulo ko. Umiikot na rin ang aking paningin. Sa susunod na malamang kung pagtataguan mo ko ng pera, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin, Melissa. Tandaan mo yan, ha? Kung pag-iisipan mo naman na tumakas sa poder ko, ako na magsasabi sa'yo, hindi mo yan magagawa. Papatayin mo yung sarili mo kung gusto mong makawala sa akin. O di kaya naman, patayin mo muna ako bago ka makalis sa pamamahay na ito. Pero hanggat nandito ako, hindi ka makakaalis ang pamamahay na ito, ha? Wala kang magagawa, kundi sundin ang lahat at pagsilbihan ako. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Let's go! Narinig ko na lang ang mabibigat na yabag ni Papa hanggang sa makita ko na lang sa nandalabo kong paningin ang pagkuha niya ulit ng alkansya ko hanggang sa tuluyan na siyang umalis ng aming bahay. Doon ay naiwan pa rin akong nakalupasay. Tanging tahimik na pagluha lang ang nagawa ko. Hindi ko alam kung tuluyan ba akong mawawala ng malay o nakaidlip lang ba ako sa pag-iyak saka sa sakit ng aking katawan. Pero nagising na lamang ako nang may marinig akong boses na tumawag sa akin. Melissa! Melissa, gumising ka! Dahil pamilyar ang boses na yon, kaya naman dahan-dahan ko nang binuksan ang mga mata ko. Nang bumalik na nga ang malay ko, muli ko namang ininda ang sakit ng buo kong katawan. Mas dobling sakit at kirot ang naramdaman ko ng mga sandaling yun. Doon ko pa lamang napagtanto na nakalupasay pa rin ako sa sahig at nasa tabi ko na ang kaibigan kong si Cora. Melissa, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganito, ha? Sino gumawa sa'yo nito? Si Mang Freddy ba? Hindi ko na magawang sagutin ang tanong ni Cora. Pinapakiramdaman ko na lang sa oras sa subukan kong magsalita, sasakit lang ng doble ang katawan ko. Mabuti na lang, maya-maya pa'y
inalalayan ako ni Cora na makabangon. Kahit pa kumikirot ng sobrang aking katawan, pinilit ko pa rin makaupo sa sahig. Halika, tutulungan kitang makabangon, Melissa. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Si Papa, kinuha niya ang lahat ng ipon kong pera, Cora. Kahit nahihirapan ako magsalita, pinilit ko namang sabihin kay Cora ang mga nangyari. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay maiiyak na naman ako lalo kapag naaalala ko na nilimas nga ni Papa ang lahat ng pera kong pinaghirapan ko ng matagal na panahon. Walang hiya talaga yan si Manong Freddy. Demonyo talaga yung papa mo. Paano ng pag-aaral ko, Cora? Paano na? Wala na mga pera ko. Wala na lahat. Pwede bang wag mo munang isipin yan ngayon? Unahin mo munang sarili mo, Melissa. Tingnan mo nga yung kalagayan mo, oh. Parang babawian ka na ng buhay. Halika, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Dadalhin kita sa bahay. Kay Lola Marta. Marunong siya manggamot. Kaya dadalhin kita sa kanya para magamot ka niya. Halika! Wala na akong nagawa pa kundi magpaalalay na lamang kay Cora. Dahil determinado nga siyang dalhin ako sa bahay ng lola niya kung saan yun lang din naman ang unang beses ko na makapunta roon. Mabuti na lang talaga sumakay kami ng isang tricycle dahil kung lalakarin namin ang layo ng bahay nila, baka hindi ko nakayanin pa dahil nga sobrang sakit na ng buo kong katawan. Habang nakasakay kami ng tricycle, seryosong tinitingnan pa rin ni Melissa ang mga sugat na natamo ko mula sa aking ama. Walang hiya talaga yung papa mo. Paano niya nagawang saktan ng ganito ang sarili niyang anak? Kilala mo naman si Papa. Ganun naman talaga siya. Pero kahit na, mali pa rin ang saktan kanya ng ganyan. Kung hindi pa ako nangolekta ng mga kaning baboy malapit dyan sa bahay niyo, hindi ko pa malalaman na ganyan na palang sinapit mo sa kamay ng ama mo. Buti na lang talaga dumating ka, Cora. Kung hindi, baka hindi na ako nagising pa. Hindi ko na nga halos namalayan na nakahiga pa rin pala ako sa sahig pagkatapos ng pambubugbog sa akin ni Papa. Tama ka, baka nga nabawian ako ng buhay kung hindi ka pa dumating. Sigurado akong hindi ka pa mamamatay, Melissa. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para mamatay ka dahil maghihiganti ka pa sa papa mo. Alam mo naman na hindi ko kayang gawin yun eh. Ano bang laban ko kay Papa? Para namang hindi mo siya kilala. Napayuko na lamang ako nang hindi na magsalita pa si Cora. Naramdaman ko na lamang ang paghawak niya sa aking kamay. Siguro'y ipinaramdam niya sa akin na nandoon lamang siya sa tabi ko, kaya kahit paano, kumalma na rin ang isip ko. Mga ilang minuto pa'y huminto na ang aming tricycle na sinasakyan at dahil nasa medyo pusod na ng gubat ang bahay ni Cora, kaya naman napilitan pa kaming maglakad ng mga ilang sandali. Mabuti na lang din, inalalayan ako ni Cora sa paglalakad. Kahit na meron pa siyang bitbit na timba sa kabila ng kanyang kamay, yun yung mga kinolekta niyang kaning baboy roon sa aming lugar. Pagkalipas ng ilang minuto, natanong ko na nga ang munting bahay kubo ni Cora. Nakita ko na rin ang isang matandang babae sa may hindi kalayuan na nagtatahip ng bigas sa bilao kung saan mabilis itong huminto nang makita kami. Maya-maya pa'y nagkasalubong na ang mga mata namin nang ako naman ang binatuhan niya ng tingin. Doon ay nakita ko agad ang pagtayo niya para lumapit sa amin ni Cora. Sino yung kasama mo, Cora? At bakit ganyan ang kalagayan niya? Siya ang tinutukoy kong kaibigan sa may bayan, Lola. Sa kasamaang palad, binugbog siya ng papa niya nang maabutan ko sa bahay nila. Dinala ko po siya rito para magamot niyo. Grabe naman ang sinapit mo sa kamay ng ama mo, Iha. O siya, ipasok na natin siya sa bahay, Cora. Sige po, Lola. Ipinasok na nga nila ako ni Cora sa munting bahay nila. Sa kanya ako pinahiga sa isang papag
Nagawa lang sa kawayan. Nakasunod naman sa amin ang lola niya. Ako na ang bahala rito sa kaibigan mo, Cora. Magpakain ka na muna ng mga alaga mong baboy. Sige po, Lola. Dito ka muna, Melissa, ha? Huwag kang mag-alala. Gagamutin ka ni Lola Marta. Salamat. Hindi naman ako komportabling iwan ni Cora sa kanyang lola dahil nga nakaramdam ako ng konting hiya. Wala naman akong magawa, kundi ang pumayag na lamang. Nang lumabas na si Cora, bitbit ang kaning baboy para magbigay sa kanilang mga alaga, naiwan kami ng matandang babae sa sala. Habang iniinspeksyon ng matanda ang ilang mga pasang natamo ko sa braso, ilang parte ng katawan ko, kapansin-pansin sa mukha niya ang pagkaawa at pag-aalala sa akin. Napakawalang hiya ng gumawa sa'yo nito, Iha. Nakakahabag naman ng sitwasyon mo. Hindi ko kayang lumaban dahil masyadong malaki si Papa. Kaya wala ho akong ibang choice kung hindi ang tanggapin na lang po ang bawat pagtadyak niya sa akin. Hindi mo dapat nararanasan ng ganitong bagay sa kamay ng sarili mong ama. Ang tatay ang dapat na nagpaparamdam ng kaligtasan sa kanilang mga anak. Nakagat ko ang labi kung hindi ko maiwasan. Pipigilan ko sana ang paghikbi ko. Para akong maiiyak na dahil sa sinabi ng matandang babae sa akin. Tama naman kasi siya sa kanyang sinabi. Ang kaso nga lang, hindi ko na yun nararamdaman sa tuwing kasama ko si Papa. Pwede ka munang magpahinga rito, Iha. Dadahan-dahanin ko naman ang pagpahid sa iyo ng langis. Maraming salamat ho, Lola. Wala yun. Kaibigan ka ng apo ko. Sigurado ako na malaki ang pagpapahalaga at tiwala sa iyo ni Cora. Kaya kanya dinala rito sa bahay namin. Kaya pagkakatiwalaan din kita. Magpahinga ka habang hinihilot kita. Siguradong pagod ang katawan mo. Salamat po ulit, Lola. Tama naman ang sinabi ni Lola Marta. Kusa nga lang akong nakatulog sa marahan niyang paghilot sa akin. Wala akong naramdaman ng kahit anong sakit sa bawat paghaplos niya ng langis sa katawan ko. Pakiramdam ko nga, kusa na lang gumagaan ang pakiramdam ko sa mga kamay niya. Dahil doon, hindi ko namamalayan ang oras kung gaano na ako katagal na natulog. Basta na lang kasing bumalik ang aking malay. Pero hindi ko pa rin iminulat ang aking mga mata dahil pakiramdam ko, hinihigit pa rin ako ng antok para matulog uli. Ang kaso nga lang, nang sinusubukan ko na uling matulog, may narinig akong pamilyar na boses na nag-uusap sa may di kalayuan sa pwesto ko. Kahit bulong lang yon, rinig na rinig ko pa rin ang pinag-uusapan ni Cora at ng lola niya. Sigurado ka ba talaga dyan sa gusto mong gawin, Cora? Opo, Lola. Kaibigan ko si Melissa. Kaya ayokong makita na nagkakaganyan siya. Na wala siyang kalaban-laban sa kamay ng papa niya. Gusto ko po siyang tulungan, Lola. Para sa susunod, kaya niya nang ipagtanggol ang sarili niya. Pero hindi madali ang gusto mong gawin. Isang lihim ng pamilya natin ang kailangan mong ibunyag para lang matulungan mo ang kaibigan mo. Handa akong ipaliwanag sa kanyang lahat, Lola. Pinagkakatiwalaan ko po siya. Paano kung hindi niya maintindihan kung anong klaseng nilalang tayo? Katulad nga ho ng sinabi ko, ipapaliwanag ko sa kanya ng maayos. Tanggapin niya man o hindi ang alok ko, gusto kong iparamdam sa kanya na meron siyang pagpipilian at meron siyang magagawa para hindi na maulit pang sinapit niya ngayon sa kamay ng papa niya. O sige, kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita po. Salamat, Lola. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan ni Cora at ng lola niya. Kaya naman, hinayaan ko na lang muna yon at tuluyan ang iminulat ang aking mga mata. Dahil wala na rin ang antok na nararamdaman ko at dahil hindi na gaano kasakit ang katawan ko, kaya naman
nagawa ko na rin makabangon kahit walang umaalalay sa akin. Sakto rin namang kapapasok pa lang ni Cora at ng lola niya galing sa labas ng bahay. Kaya agad nila akong napansin na gising na ako. Gising ka na pala ha. Pasensya na ho kayo kung medyo matagal akong nakatulog. Hindi ko halos namalayan ng oras. Gabi na ho pala. Nako, wala yon. Walang problema sa akin yon. Masaya nga ako at nakatulog ka ng matagal. Dahil ibig lang sabihin noon ay komportable na ang katawan mo at wala ka nang nararamdamang sakit. Oo nga ho Ang galing nyo nga ho manghilot. Wala na ho akong nararamdaman ngayon kahit na konting sakit po sa katawan. Manghihilot kasi si Lola Melissa. Masaya rin ako na malaman na wala kang nararamdamang sakit ngayon. Salamat sa iyo, Cora. Utang ko sa iyo to. Kung hindi ka dumating kanina sa bahay, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Nakita ko ang simpleng ngiti ni Cora sa akin hanggang sa lumapit na rin siya sa tabi ko. Sa kanya hinawakan ang kamay ko kasabay ng pag-upo niya sa tabi ko. Marahan niya akong tinitigan sa mga mata ko. Tumangal din iyon ng ilang segundo hanggang sa nagsalita na siya uli. May papangako mo ba sa akin na hindi mo nahahayaan na mangyari yun ulit sa'yo, Melissa? Ha? Pero hindi ko may papangako yun, Cora. Alam mo naman na wala akong kalaban-laban pagdating kay Papa. Kailangan mo ipagtanggol ang sarili mo, Melissa. Dahil sa oras na hinayaan mo ulit na mangyari yun sa'yo, baka malamig na bangkay ka na sa susunod. Hindi naman siguro. Hindi yun magagawang patayin ako ni Papa. Hindi lang si Mang Freddy ang tinutukoy ko rito, Melissa. Pwede ring ibang tao. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo sa papa mo, paano mo pa magagawa yun kung ibang tao na ang umaabuso sa'yo? Hahayaan mo na lang din ba gaya ng pagpapabaya mo na ginawa mo kanina? Na hindi ka lumaban? Ramdam ko na namumuo na naman ang luha ko sa mga sandaling yun, kaya wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapayuko na lamang para iwasan ang tingin si Cora. Nakaramdam kasi ako ng hiya sa kanya. Wala naman akong magagawa, Cora. Hindi ko kayang lumaban. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Hindi naman ako katulad mo na matapang at malakas. Meron kang magagawa. At kung gusto mo, matutulungan kita sa bagay na yon. Gagawin kitang malakas katulad ko. Unti-unting na paangat uli ang paningin ko pabalik kay Cora. Dahil sa sinabi niya, kitang-kita ko sa ekspresyon ng kanyang muka ang pagiging determinado niya. Paano mo naman ako matutulungan, Cora? Matagal na tayong magkaibigan, Melissa. Naging mabuti kang kaibigan sa akin. Gusto kong malaman mo na pinagkakatiwalaan kita. Kaya naman hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa'yo ang lihim ko o lihim namin ni Lola Marta. Ha? Anong lihim yan? Binatuhan na muna ng tingin ni Cora ang kanyang lola. Kaya naman, nakita kong tumungo ito ng isang beses. Muling ibinalik ni Cora ang atensyon niya sa akin. Ramdam ko ang paghigpit ng kanyang kapit sa aking kamay habang ako naman, diretso lang na nakatingin sa kanya. Hinihintay ko kung ano bang sasabihin niya sa akin hanggang sa maya-maya pa'y nagsalita na uli si Cora. Pamilyar ka ba sa mga bangkilan? Bangkilan? Ano yun? Ngayon ko lang narinig yun. Ang mga bangkilan ay isang uri ng aswang. Nang mga sandaling yun, otomatikong napakunot ang noo ko dahil sa sinabi ni Cora. Hindi ko alam kung ano ang irere ako dahil sa tagal naming magkaibigan. Noon niya lamang sinabi sa akin ang bagay na yun. Hindi ko na rin masabing kung nagbibiro lamang ba siya sa akin. Basta ang alam ko na lang, seryoso naman ang ekspresyon ng mukha niya ng mga sandaling yun. Kaya masasabi kong hindi naman siya nagbibiro. Pero wag mo sanang isipin na masama agad kami. Masama lang kami sa mga taong umaagrabyado sa amin.
Pero mabait naman kami, Melissa. Mabait kami sa mga taong mabait din sa amin. Hindi ko maintindihan kung anong ipinupunto mo, Cora. Sige, dediretsuhin na kita, Melissa. Kaming dalawa ni Lola, may lahi kaming bangkilan. Sa madaling salita, may lahi kaming aswang. Ano? Ano pong pinagsasasabi mo, Cora? Totoo ang sinasabi ng apo ko. May lahi nga kaming bangkilan. Hindi katulad ng ibang aswang. Ang pagiging bangkilan namin ay mula sa mga ninuno namin. Ipinanganak na kaming ganito. Kaya hindi namin hawak o pinili ang kapalarang ito. Bigla na lamang na blanko ang utak ko ng mga sandaling yun sa sinabi nila. Hindi ko na rin namamalayan. Kusa ko nang binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Cora sa akin. Lihim din akong napalunok ng laway dahil aminin ko man o hindi, nakaramdam ako ng konting kaba. Huwag ka sanang matakot sa amin, Melissa. Gaya ng sabi ko, hindi naman kami nananakit ng tao ng walang dahilan. Oo nga, may lahi kami ng aswang. Pero mabait din kami sa mga taong mabait din sa amin katulad mo. Naging mabuti kang kaibigan sa akin, Melissa. At dahil alam kong mapapagkatiwalaan kita, kaya heto, sinabi ko sa'yo ang lihim na pagkatao namin ni Lola. Sinabi ko rin sa'yo to dahil baka gusto mo rin na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Katulad din ng sabi ko, kaya kitang tulungan para magawa mo ng ipagtanggol ang sarili mo sa susunod. Sa paanong paraan, Cora? May kakayahan kaming gawing isang katulad namin, ang normal na tao na katulad mo. Gagawin niyo akong aswang? Hindi makapaniwalang tanong ko kung saan ay kusa na ring namilog ang mga mata ko sa sobrang gulat. Yun ay kung gugustuhin mo lang naman. Hindi ka namin pipilitin. Gusto namin na kusa mong tanggapin ang mga bagay na yun. Ibig sabihin ay habang buhay na ako magiging aswang? Oo, Melissa. At habang buhay mo na rin na may pagtatanggol ang sarili mo sa mga taong nananakit sa'yo o mga abuso sa'yo. Magiging malakas ka, Melissa. Magiging matapang ka. At bilang kaibigan mo, ayoko nang makita pa kitang nasasaktan ng ganun. Kaya willing akong tulungan ka kung gugustuhin mo. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kusa na lang umiling-iling ang ulo ko kasabay ng mabilis kong pagtayo mula sa pinagkakaupuan ko. Pakiramdam ko, blanko pa rin ang utak ko sa mga nalaman ko. Hindi ko pa alam kung masasagot kita ngayon, Cora. Hindi ko alam. Naguguluhan pa ako. Hindi ko gustong maging aswang. Naiintindihan kita, Melissa. At katulad din ng sabi ko, walang sapilitan to. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo o kung hindi ka pa handa. Pero umaasa ako na ililihim mo ang nalalaman mo tungkol sa amin ni Lola Marta. Wala akong balak na ipagsabi ang nalaman ko. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, gusto ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ni Papa. Pero gabi na, Melissa. Gusto mo bang magpalipas muna rito ng gabi? Hindi na. Kailangan ko nang umuwi. Salamat uli sa'yo. At sa'yo rin ho, Lola Marta. Tatalikod na sana ako para lumabas ng bahay nila, pero otomatiko naman akong natigilan nang mabilis na hawakan ni Cora ang pulsuan ko. Dahil doon, muli ko siyang hinarap. Nagsalubong naman ang aming mga mata. Kung dati nagagawa ko siyang titigan ng matagal, ngayon ako na mismo ang umiwas. Sa nalaman ko tungkol kay Cora, pakiramdam ko ibang tao na siya. Pakiramdam ko hindi ko na pala siya lubusang kilala. Gusto mo bang ihatid na kita, Melissa? Hindi na. Kaya ko ng sarili ko. May tiwala ako sa'yo, Melissa. Alam kong natatakot ka lang ngayon at nabibigla. Pero wag mong kalimutan na bukas ang bahay namin ni Lola Marta kung sakaling magbago ang isip mo. Nandito lang kami.
Tumango na lamang ako kay Cora. Saka dahan-dahan ang binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya sa akin. Kahit madilim ang nilalakaran ko, hindi ko na yun masyadong napagtuunan ng pansin dahil parang lumilipad ang isip ko dahil sa mga nalaman ko. Hindi ko rin mapigilang mapabulong sa sarili ko. Isang bangkilan si Cora. May lahi siyang aswang. Bakit ang hirap paniwalaan ng bagay na yun? Ang tagal ko na siyang kilala. Ang tagal ko na siyang kaibigan. Pero ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa lihim niyang pagkatao. Kaya pala wala siyang kwento tungkol sa personal na buhay niya. Habang ako, halos lahat ng kwento ng buhay ko ay nasabi ko na sa kanya. Hindi ko alam kung bakit may konting kaba at takot ang nararamdaman ko matapos kong malaman ang lihim ni Cora at ng Lola Marta niya. Sa isip ko, siguro'y dahil alam ko naman na mabait na tao talaga si Cora, kaya hindi ako sobrang natakot. Never naman kasi siyang nagpakita sa akin ng masama. Mabuti rin ang pinapakita sa akin ni Lola Marta. Kaya siguro, hindi ganun naging big deal sa akin ang nalaman ko. Kung may ikinabigla man ako ng sobra, siguro noong nalaman ko na inaalok nila ako na maging katulad nila dahil meron silang kakayanan na gawing isang aswang ang katulad ko. Sino ba naman kasi ang hindi mabibigla sa bagay na yun? Kahit yata sa panaginip ko, never yun pumasok sa isip ko. Hindi ko tuloy alam kung paano ko i-handle ang isip ko ang lahat ng mga nalaman ko noong mga araw na yon. Pagka-uwi ko sa bahay, otomatikong nakahinga ako na maluwag nang maabutan ko si Papa na tulog na sa may sala. Amoy-amoy ko ang umaalingasaw na alak sa buong katawan niya, kaya sigurado ako kinabukasan na siya magigising pa. Parang may kumurot din na sakit sa puso ko nang makita ko ang alkansya ko na nagkalat sa sahig kung saan wala na yung laman. Napaluhan na lamang akong dinampot iyon, saka pumasok sa loob ng aking kwarto kasabay ng pagpasok at pag-uupo ko sa kama ko. Kailan ba matatapos ang mabigat na to sa buhay ko? At totoo bang may katapusan ang lahat ng ito? O baka naman mamamatay na lang ako. Hindi pa rin ako nakakaahon sa kahirapan. Ayoko mangyari yun. Ayoko. Kinabukasan, agad akong nabulabog dahil sa marahas na pagkabukas ng pinto ng aking kwarto kung saan ay pumasok si Papa roon. Mabilis akong napabalikwas mula sa pagkakahiga ko. Aba! Hindi ka pa bumabangon dyan? Ano? Buhay prinsesa? Pasensya na ho pa. Masakit lang ho kasi ang buong katawan ko. Kaya hindi ako agad nagising ng maaga. Talagang lalo kang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka bababangon dyan. Magdelensya ka ng pera. Kailangan ko ng pera mamaya. Naubos niyo na ho lahat yung pera ng alkansya. Kulang pa nga yun eh. Kaya pwede ba? Wag na wag mo nang hahanapin ang wala na. Umalis ka at magdelensya ka ng pera. Kailangan ko ng pera. Dahil pupunta rito mamaya ang kumpare ko at magiinuman kami. Sagot siya ang pangalak namin. At ako naman sa pulutan. Sige na, bumangon ka na dyan! Magbalik ka na ng buto! Huwag kang uuwi hanggat hindi ka nakakapagdelensya ng pera. Huwag mo ko ipapaya sa kumpare ko, Melissa. Makakatikim ka na naman sa akin ng bugbog. Makikita mo! Maraas pa akong hinigit ni Papa para makaalis na ako sa kama ko. Kaya hindi ko maiwasan ang medyong dumaing dahil sumakit na naman ang katawan ko. At kahit sumasakit naman ang buong katawan ko, wala naman akong nagawa pa kundi sumunod na lamang sa sinabi niya. Sa palengke, napapansin ko na pinagtitinginan ako ng mga tao. Siguro ay dahil sa mga pasako sa katawan, mas kapansin-pansin ngayon. Naririnig ko pa ang ibang bulong-bulungan ng mga kasabayan kong tindera din. Pero kahit ganun, yumko na lamang ako. Hindi ko na lamang sila pinansin pa.
Mag-aalas 6 na ng hapon nang makauwi ako ng bahay. May dandalensya naman ako ng karne. Kaya lang, dali-dali kong niluto yun para sa magiging pulutan nila Papa. Magabandang alas 7 na nang dumating sila Papa, kasama yung kumpare niya na hindi ko kilala. Pero sa paraan kung paano ito pumorma, halatang galing ito sa syudad. Ano? Nakapagluto ka na ba ng pulutan ha anak ha? Opo, Papa. O ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Magsando ka na at dalin mo rito sa may sala. Ilabas mo na rin yung electric fan. At ang banas-banas. Opo. Bilis! Habang inaayos ko yung maliit na lamesa kung saan sila magiinuman, napansin kong patingin-tingin sa akin yung kaibigan ng Papa ko. Hindi ko tuloy maiwasan ang mailang at binilisan ko na lamang ang pagkilos ko. Habang kinukuha ko naman yung electric fan sa kwarto ni Papa, narinig kong nag-uusap silang dalawa sa may salas. Ikaw naman paring Freddy, hindi mo naman sinabi sa akin na meron ka palang dalagang anak. Ay dako, bakit ko naman ipagyayabang yan sa'yo ha? Samantalang walang-wala naman yan sa mga anak mo. Nang lumabas na ako at bit-bit ang electric fan, napansin ko naman ang malagkit na tingin sa akin ng lalaki. Pinilit ko namang yumuko para hindi magtama ang aming mga mata. Tingnan mo nga naman oh. Bakit mo naman sinasaktan ang anak mo? Sayang na sayang ang maganda niyang kutis. Dapat sa ganyan inaalagaan. Ay dako, bakit ko naman aalagaan yan? Ano namang mapapala ko dyan? Huwag mo na nga nang pasinin yan paring Raymond. Simulan na natin ang session natin. Uhaw na ang lalamunan ko sa alak. Hindi natin mauubos ang dala mong alak kung hindi pa natin lalantakan. Sige ba, binili ko naman lahat yan para lang sa ating dalawa. Ayos, lakas ko talaga sa'yo no. Nang magsimula na mag-inuman sina Papa at kumpare niya, nanatili lamang ako sa loob ng kwarto ko. Akala ko nga hindi nila ako tatawagin pa. Pero nagkamali ako. Tinawag uli ako ni Papa kung saan pinalalagyan niya ng tubig yung pitsil. Agad ko namang sinunod. Babalik na sana ako sa may sala pero otomatiko akong natigilan nang marinig kong pinag-uusapan ni Papa ang kaibigan niya. Paring Freddy, willing ka bang bilhin ko ang isang gabi ng anak mo? Ano ibig mo sabihin? Hindi ba nangangailangan ka ng pera? Pwede kong bayaran ng malaking halaga ang isang gabi ng anak mo. Yun ay kung papayag ka. Magkano naman ang i-offer mo? 10,000 piso. Mukhang masarap naman yung anak mo eh. Yun ay kung gusto mo lang naman. Baba, oo naman. Sana man ako pupulot ng 10,000 piso sakali, di ba? Walang kahirap-hirap, di ba? Ibig sabihin, pumapayag ka? Oo naman. Sayong-sayo ang anak ko ngayong gabi. Buong-buo. Kusa na lang nanginig ang kamay ko dahil sa pagpayag ni Papa. Hindi ko akalain na papayag siya sa kademonyahang alok ng kaibigan niya. Pero ano nga ba ang aasahan ko kay Papa? Samantalang lahat naman talaga may kinalaman sa pera. Susunggaban niya. Pero ang hindi ko lang matanggap, paano niya masisikmura yun na gawin sa sarili niyang anak? Ano ba, Melissa? Ang tagal mo naman. Bilisan mo ang tubig! Doon ay pinigilan ko ang panginginig ng buo kong katawan at nagpanggap na walang naririnig. Plinano ko sa isip ko kung paano ako makakaalis ng bahay na yun. Iyan na ba yung tubig? Ilagay mo na dyan. Upo ka muna dyan sa tabi ha. Dyan kay paring Raymond. Ayoko pa. Ano ka ba? Huwag ka nang maiya, Iha. Tumabi ka na rito sa akin. Ano ba?
Huwag mo kong papaya sa kaibigan ko, Melissa. Ayoko talaga, Papa. Papasok na lang ako sa kwarto ko. Sabi nang maupo ka muna eh. Nagulat na lamang ako nang biglang hawakan ng kaibigan ni Papa ang pulsuhan ko. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Huwag ka nang pumalag. Kikita ng malaking perang papa mo. Ayaw mo ba nun? Huwag ka na magpakipot pa. Kung ayaw mo makatikim sa akin. Sabi ng ayoko nga ho eh! Doon ay mabilis kong tinabig ang kamay ng kumpare ng Papa ko. Saka agad akong tumakbo pabalik sa kwarto ko. Nang sasaraduan ko na sana yung pinto, otomatiko namang iniharang nung lalaki ang sapatos niya. Kaya hindi yun naisara. Gulat na lamang ako nang humisi sa akin nang nakatatakot. At saan ka naman pupunta? Huwag mo na akong pahirapan pa, Iha. Huwag ka nang tumakbo pa dahil pumayag ng papa mo sa gusto mong mangyari. At nagulat na lamang ako nang maras niyang itinulak ang pintuan ko. Kaya nabuksan iyon. Pumasok siya sa loob habang ako naman ay umaatras papalayo sa kanya. Nagsimula na rin akong umiyak ng mga sandaling yun. Huwag ko kayong nalapit! Ano ka ba naman, Iha? Huwag mo na akong tanggihan. Ayaw mo ba nun? Magkakaperang papa mo. Hindi ka niya napipilitin magtrabaho at hindi ka niya na rin bubugbugin. Sa pag-atras ko, naramdaman ko sa dingding sa may likod ko. Wala na akong maaatrasan pa, kaya naman otomatiko na akong napasigaw nang hinawakan ng lalaki ang dalawang kamay ko. Lalo na akong kumagulhol sa pag-iyak. Huwag po! Parang awa niyo na! Huwag ka nang pumalag pa! Huwag ka nang magpakipot! Masasarapan ka rin naman eh! Sinubukan niya akong halikan, pero agad akong umiwas. Naramdaman ko rin ang paghaplos ng kamay niya sa mga hita ko. Napasigaw pa ako nang punitin niya ang laylayan ng suot kong palda. Mas lalo pa akong napaiyak. Pakiramdam ko, wala na akong kawala sa mga kamay niya. Sa isip ko, yun na yata ang oras ko na magagahasa ako. Ngunit nang pakiramdam ko naman ay mawawala na ako ng pag-asa, doon ko naman naalala si Cora. Dahil doon, kahit nanginginig pa ang buong katawan ko dahil sa takot, pinili kong ipunin ang buong lakas ko para maitulak ko ng malakas ang kaibigan ni Papa. Mabuti na lang, napalayo siya sa akin. Saktong napahiga siya sa may kama ko, kaya medyo nahirapan siyang makabangon agad. Kinuha ko ang pagkakataon na yun para makatakbo palabas ng aking kwarto. Paglabas ko ng sala, naabutan ko si Papa na umiinom pa rin. Agad siyang napatingin sa akin. Tatakas ka pa talaga, ha? O talaga gusto mo lamang makatikim sa akin? Yang katawan mo na yan, ano, ha? Gusto mo? Balik! Tatayo na sana si Papa, pero dahil siguro sa dami ng alak na nainom niya, kaya medyo nahilo na siya. Kinuha ko na ang pagkakataon na yun para makatakbo palabas ng bahay namin. Umiyak na lamang ako habang tumatakbo palayo. Grabe ang kabog ng dibdib ko dahil sa takot. Para na rin akong makakapusan ng hininga. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako tumigil sa pagtakbo. Malakas at sunod-sunod ang pagkatok na ginawa ko sa pinto sa bahay nila Cora. Halatang tulog na sila ng lola niya ng mga oras na yun. Pero kahit ganun, pinagbuksan pa rin nila ako. Makalipas ang ilang segundo, agad na nakita ko ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Cora. Melissa? Anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ako, Cora! Napahagulhul ako. Nang lapitan ako ni Cora, agad niya akong pinapasok sa loob ng bahay nila. Nakita ko rin ang nag-aalalang mukha ni Lola Marta. Anong nangyari sa'yo, Bakit ganyan ang ayos mo? Oo nga. Ano bang nangyari sa'yo? Binugbog ka na naman ba ng papa mo? Mas malala pa rin yun ang nangyari. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Munti ka na akong gahasain ng kaibigan niya. Yung kainuman niya sa bahay ngayon. Ano?
Ang malala pa ron, si Papa pa mismo pumayag. Pinayagan niyang kumpare niya na galawin ako kapalit ng malaking pera. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak ko ng mga sandaling yun. Grabe ang paghahagulhol ko dahil sa galit at sakit na nararamdaman ko. Napaka-demonyo ng iyong ama, Iha. Parehong demonyo ang papa mo at kaibigan niya. Dapat silang maturuan ng leksyon. Ako ang magtuturo sa kanila ng leksyon, Cora. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano mo naman gagawin yun? Tinatanggap ko na ang alok mo. Payag na akong maging katulad ninyo. Determinado na sinabi ko habang pinipili kong pigilan ang aking paghagulhol. Nakita kong nagkatinginan si Cora at ang Lola Marta niya. Siguro ay nagulat sa aking pagpayag. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Iha? Baka naman dala lang yan ng galit, kaya ka pumapayag. Galit ho talaga ako, Lola Marta. Galit na galit ho ako. Ayoko na hong maulit sa akin ang nangyari kanina. Pagod na ho ako. Gusto ko na hong lumaban. Tamang naging desisyon mo, Melissa. At katulad ng ipinangako ko sa iyo, bukas ang bahay namin ni Lola kapag nagbago ang desisyon mo. Ngayon na determinado ka na, tutulungan ka namin at sisiguraduhin kong hindi ka mabibigo sa pinili mong desisyon. Salamat, Cora. Hindi ka namin pababayaan, Melissa. Yan ang pinapangako namin ni Lola sa iyo. Tama ang apo ko. Nandito lang kami. Salamat din sa inyo, Lola Marta. At dahil desidido ka na, hindi na kami magsasayang pa ng oras. Maghahanda lang kami ni Lola para sa pagsasalin. Pagsasalin ng ano? Isang ritual yon. Para sa pagsasalin ng itim na perlas sa isang tao na gagawin naming aswang. Pero huwag kang mag-alala. Madali lang yon. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Cora. Wala na rin naman akong balak pa na questionin ang gagawin nila dahil buo na ang pasya ko sa gusto kong mangyari. Nang sumapit ang hating gabi, nakapatay na ang lahat ng ilaw ng bahay nila Cora. Ang tanging tanglaw na lamang namin ngayon ay ang mga kandila na nagkalat sa paligid. Ganitong-ganito yung nakita ko sa TV na ginagawa ng may mga ritual. Magkaharap sina Cora at si Lola Marta kung saan magkahawak din sila ng kamay. Hindi nagtagal, iniabot din sa akin ni Cora ang isa pa niyang kamay na para bang sinasabi niyang lumapit ako sa kanya dahil doon. Kaya naman inabot ko na ang kamay niya at humakbang na ako papalapit sa kanila ng kanyang Lola Marta. Handa ka na ba, Melissa? Ano bang gagawin ko? Ipapasa namin sa'yo ni Lola ang itim na perlas. Kailangan mo lang yun lunukin. Ganun lang kadali. Nasan yung itim na perlas? Magmumula yun sa bibig ni Lola at ipapasa niya sa bibig ko. Tapos ako naman ang magpapasa sa bibig mo. Ha? Ibig sabihin, maglalapat ang mga bibig natin? Ganun na nga. Hindi kasi pwedeng direkta mong kunin kay Lola ang perlas. Dahil tayo ang mas malapit sa isa't isa. Kaya kailangan sa akin pa dumaan ang perlas bago ko ipasa sa'yo. Ngayon, tatanungin kita ulit. Handa ka na ba? Handa na ako. Hindi na ako aatres pa. Mabuti. Maghanda ka na. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko habang pinanunood ko si Cora na inilalapit ang bibig niya kay Lola Marta. Pero maya-maya pa'y otomatikong kumunot ang noo ko at inaninag ko ang kumikinang na itim na perlas sa may dila ni Lola Marta habang pinapasa niya iyon sa kaibigan ko. Hindi pa naman ako nakaka-recover sa nakita ko. Humarap na sa akin si Cora. Hinawakan niya ang magkabila kong balikat. Nagkatitigan pa kami ng ilang segundo. Bago ko kusang inilapit ang bibig ko papalapit sa kanya. Napapikit na lamang ako nang maramdaman ko ang paglapat ng bibig ni Cora sa labi ko. Kung saan kusa na rin akong humanga. Hindi nagtagal
Naramdaman ko ang dila niya na sumayad sa dila ko hanggang sa maramdaman ko na ang medyo mabigat na perla sa loob ng bunganga ko. Nang lumayo na si Cora sa akin, binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. Lunukin mo na ang itim ng perlas, Melissa. Dito na magsisimula ang pagbabago ng buhay mo, Iha. Tumango na lamang ako at pikit matang nilunok ang itim na perlas. Ramdam na ramdam ng lalamunan ko ang unti-unting pagbagsak ng perlas na para bang may nararamdaman din akong konting init. Nang tuluyan ko nang ang malunok iyon, dahan-dahan ko na ring iminulat ang aking mga mata. Agad akong napangiti. Ngumiti din si Cora kung saan agad niya akong niyakap ng maigpit. Masaya ako nakauri ka na namin ni Lola Melissa. Simula ngayon, magbabago na ang takbo ng buhay mo. Tama. Simula ngayon, hindi ka na tatapakan ng kung sino man. Kayang-kaya mo lang ipagtanggol ang sarili mo, Melissa. Hindi ka na kailanman makakaramdam ng sakit. Ngayon na isa ka ng bangkilan, katulad namin, magiging malakas ka na. Paano ko ba mararamdaman ang lakas na tinutukoy mo, Cora? Parang wala namang nagbabago sa akin. Huwag kang magbadali. Mararamdaman mo rin yan kapag nakaharap mo na ang mga taong gusto mong paghigantihan. Kusa mong mararamdaman ang init ng katawan na para bang puputok na lang ang mga litid mo anumang oras. At huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa unang pag-atake mo bilang bangkilan. Talaga? Oo, hindi kita iiwan. Tuturuan kita kung paano mo magagamit ang lakas mo at yung kakayahan mo bilang aswang para makapaghiganti ka sa lahat ng mga nanakit sa'yo. Salamat, Cora. Maraming salamat din ho, Lola Marta. Wala yun, Iha. Masaya akong makatulong sa'yo. Sunod-sunod na pagkatok ang ginawa ko sa nakasaradong pintuan ng bahay ni Lola Marta. Nang bumukas iyon, agad na rin akong pumasok. Saka ko tinanggal ang sombrerong suot ko. Sinalubong agad ako ni Cora. Anong balita? Anong nangyari sa lakad mo? Nalaman ko na kung saan nakatirang hinayupak na kumpare ni Papa. Sinundan ko siya kanina. Nakita ka ba ni Mang Freddy? Hindi. Hindi niya naman ako nakita. Mukhang hindi na rin naman niya ako masyadong hinahanap. Baka akala niya lumayas na ako at tinakbuhan ko na siya ng tuluyan. Magtatatlong araw na kasi akong hindi umuwi sa bahay. Simula nung mangyaring muntika na akong mag-asa. Hindi pa kasi ako handang umuwi. Pero mabuti na lang, pumayag si Lola Marta na doon muna ako tumira sa kanila. Sa ilang araw ko sa bahay ni Cora, wala akong ginawa kundi ang matuto sa mga itinuturo ni Cora sa akin. Ano naman ang naramdaman mo nang makita mong lalaking yun? Nag-init ang buong katawan ko. Pakiramdam ko nga, lumabas na lang ng kusa ang mga litid ko sa ulo. Buti na lang at napigilan mo ang sarili mo. Sa tingin ko, hindi ko na kayang pigilan pa ng matagal, Cora. Gusto ko na siyang gantihan. Nang makita ko siya kaninang tumatawa, parang gusto kong paghiwalayin at punitin ang bibig niya. Anong balak mo ngayon? Kagantihan ko siya mamayang gabi. Alam ko na kung saan siya nakatira. Nag-iisa lang din siya roon dahil paupahan lang ang tinitirahan niyang bahay. Kaya naman alam kong hindi tayo mahihirapan na isagawa ang bala kong gawin. Sige, walang problema. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Siguro naman ay sapat na rin ang 3 araw na paghahanda mo. Salamat, Cora. Maaasahan ka talaga. Siyempre, katulad ng pangako namin sa'yo ni Lola, susuportahan ka namin at hindi ka namin pababayaan. Hinintay na lamang namin ni Cora ng tuluyang lumalim ang gabi. Madaling araw na noon nang tinatahak na namin ang daan patungo sa paupang bahay ng kumpare ni Papa na si Raymond. Pareho kaming nakasuot ng jacket ni Cora. Pareho rin naming itinali ang buhok namin
at itinago sa loob ng sombrero para hindi kami magmukhang babae. Yun ang itinuro sa amin ni Lola Marta bilang pag-iingat. Tahimik na ang paligid nang makarating kami roon sa bahay. Malayo-layo rin ang agwat ng mga kabahayan, kaya naman siguradong walang mangyayaring aberya. Dahil napag-usapan na namin ang plano, kaya naman nagsinyasa na kami ni Cora kung saan naiintindihan naman niya agad ang gagawin niya. Agad siyang pumunta sa likod ng bahay habang ako naman ay dumiretso sa may pintuan at kumatok. May segundo rin ang hinintay ko hanggang bumukas rin ang pintuan dahil kakaiba nga ang ayos ko ngayon. Kaya naman inasahan ko na rin na hindi niya ako agad mamumukhaan. Amoy na amoy ko ang alak sa katawan niya pero hindi ko pa rin yung pinansin pa. Sino ka? Ako yung anak ni Freddy. Ha? Ikaw? Ang balita ko, tinakbuhan mo na ng tuluyan ng papa mo. Ano naman ang ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Pinapunta niya ako rito. Ano? Sigurado ka? Oo. Kusa na akong pumapayag sa gusto mong mangyari. Kapalit ng pera. Papapasukin mo ba ako o hindi? Sabi ko na nga ba't nagpapakipot ka lang nung una? O siya, pasok ka. Doon ay pumasok nga ako sa loob ng bahay niya kung saan madilim ang buong paligid dahil nakapatay ang lahat ng ilaw. Tanging liwanag lang ng poste ang nasa labas na nagbibigay liwanag sa loob. Maya-maya pa'y narinig ko ang pagkasarado niya ng pinto. Halatang masaya siya at nanggigil siya kaagad. Buti naman at nagbagong isip mo. Siyempre naman. Sino ba naman ang hindi magbabagong isip? Lalo na kung ito na ang magiging katapusan mo. Ano naman ang ibig sabihin mo, Iha? Hindi ko siya kaagad sinagot. Tiningnan ko lang muna ang paligid nang makita ko ang bulto ni Cora sa may madilim na bahagi ng bahay. Kumpirmado ko na nakapasok na siya. Doon kasi siya dumaan sa likod ng bahay dahil alam kong may isa pang pintuan doon na nakita ko nung nagmamanman pa lamang ako. Dahil nakapasok na siya, hinarap ko na ang kumpare ni Papa. Dahil mamamatay ka na ngayong gabi. Ang tinutukoy mo ba? Mamamatay ako sa sarap ngayong gabi? Gusto ko yan. Bastos talaga ang bibig mo, no? Tingnan ko kung magagamit mo pa yan. Ang dami mo namang daldal. Pwede bang maghubad ka na lang? Baka gusto mo na ikaw na lang ang maghubad ngayon. Mabilis na kalapit si Cora sa likuran ng matandang lalaki kung saan mabilis niyang inilabas ang matalas niyang kuko sa kahinawakan ang liig nito na para bang ginamit niyang kutsilyo ang kanyang matalas na kuko. Dahil itinarak niya iyon sa may liig na matanda, halata tuloy ang gulat na ekspresyon ng kumpare ni Papa. Sino ka? Bakit ka nakapasok dito sa bahay ko? Tatawag ako ng pulis! Kaya mo bang tumawag ng pulis kahit patay ka na? Kung oo, gagawin mo sa kabilang buhay. Ngayon na, Melissa! Gawin mo na! Anong ibig mong sabihin gawin? Anong ibig mong sabihin? Bitawan mo ako! Nagpupumiglas pa ang lalaki sa pagkakapit kay Cora. Pero dahil mas malakas si Cora, kaya wala na siyang nagawa. Inilabas ko na rin ang mahaba kong kuko at ang aking pangil. Kitang-kita ko ang pagtitig sa akin ng lalaki. Gulat na gulat nang makita ang pag-iba ko ng anyo. Halimaw! Halimaw! Ah! Aswang! Aswang ka! Ngayon na, Melissa! Gawin mo na! Ah! Bitawan mo ako! Sisiguraduhin kong mapupunta ka sa impyerno! Wag! Wag! Nang bumaon sa tiyan niya ang mahaba kong kuko, isinagad ko pa iyon.
hanggang maramdaman na rin ng kamao ko ang mainit niyang dugo. Mamatay ka na. Mamatay ka na, hayop ka. Limo ka! Mas salimo ka pa kaysa sa inaakala mo. Mas lalo ko pang isinagad ang aking kamao sa loob ng tiyan niya kung saan sumuka na rin siya ng dugo. Dukutin mo na yung lamang loob niya, Melissa. Utos sa akin ni Cora, kaya naman sinunod ko na kaagad siya. Kinapa ko sa loob ng tiyan niya ang bituka niya at nang mahawakan ko yun, agad ko yung hinigit palabas ng tiyan. Kitang-kita ko ang pamimilog ng mata ng lalaki hanggang sa muli na naman siyang umubo ng dugo kasabay ng paninirik ng kanyang mga mata. Saktong binitiwan siya ni Cora kaya naman tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Lumapit si Cora at halatang tuwang-tuwa sa hawak-hawak kong lamang loob ng lalaki. Anong gagawin natin dito sa lamang loob niya? Kakainin. Ha? Otomatikong namilog talaga ang mata ko dahil sa sinabi ni Cora. Alam ko naman na katulad niya na rin ako. Isa na kaming bangkilan pero hindi ko akalain na kakain ako ng lamang loob. Hindi ko alam kung babaliktad ba ang sikmura ko ng mga oras na yon. Huwag kang mag-alala. Alam kong nabibigla ka pa. Hindi ko naman ipapakain sa'yo yung bituka. Dahil iba ang ipapakain ko sa'yo. Mas masarap at mas malasa. Ano naman yun? Hindi na ako sinagot pa ni Cora dahil agad lang siyang lumuhod. Hinarap niya ang bangkay ng kumpare ni Papa. Ang sumunod na ginawa niya, nagpalaki ng mga mata ko. Bigla niyang winakwak ang dibdib ng lalaki. Inilabas niya roon ang puso nito na talaga namang ikinagulat ko ng labis. Hindi ko pa man natatanggap ang lahat ng nangyayari. Hinarap na uli ako ni Cora. Ito ang pinakamasarap na parte ng lamang loob ng tao. At dahil katulad na kita, na isa ka na rin ganap na bangkilan, sigurado na mas magugustuhan mo rin ito. Sigurado ka ba, Cora? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Maniwala ka, Melissa. Masarap talaga yan. Eto, tanggapin mo at amuin mo. Nang iabot sa akin ni Cora yung puso, ramdam ko agad ang init nun sa aking palad. Dahil na rin sigurado ako sa dugo na nakabalot doon. Inamoy ko rin yun, gaya ng sinabi niya sa akin. Akala ko ay mandidiri ako at masusuka, pero nagkamali ako. Nang amuyin ko kasi yun, wala naman akong naamoy na mabaho. Sa katunayan, mabango nga para sa akin. Mukhang masarap nga. Hindi pala mabaho at hindi rin malansa. Masarap. Sinabi ko naman sa'yo eh. Kumain na muna tayo bago natin intindihin ang susunod nating plano sa bangkay ng demonyong ito. Sige. Kinain nga namin ang lamang loob ng lalaki. Pagkatapos noon, kumuha naman si Cora ng kutsilyo at isa-isa niyang tinanggal ang kuko ng lalaki mula sa mga daliri nito. Nagtataka naman akong pinanunood siya. Anong ginagawa mo, Cora? Pinapakuha ni Lola ang mga kuko ng lalaking to. Bakit? Para sa ng mga yan? Inlalahok ni Lola ang mga ito sa pagkain ng mga alaga naming baboy. Ha? Bakit? Para matutong kumain ng tao ang mga baboy namin. Isang paraan yon para walang ebidensya na matira. Alam mo ba na kayang kumain ng tao ang isang baboy? Hindi sila nag-iiwan ng kahit na anong buto. Ngayon ko lang nalaman ng tungkol dyan. Tutulungan na kita para madali tayong matapos. Pagkatapos naming matanggal ang lahat ng kuko ng bangkay, nilinis namin ang paligid para walang ebidensya na makapagtuturo sa amin. Nang matapos na ang lahat, pasimple rin kaming lumabas ng bahay na yun at bumalik sa bahay ni Lola Marta. Mabuti naman na't ligtas kayong nakauwi.
Wala namang naging aberya, Lola. Napatay namin ng demonyong may balak na gumahasa kay Melissa nang walang kahirap-hirap. Tama ho yun, Lola. At dahil ho yun sa tulong ni Cora, kung hindi niya ako sinamahan, baka hindi ko kinaya. Masaya ako na naging maayos ang lakad ninyo. Ngayon, ano naman ang susunod mong gagawin, Melissa? Meron ka na bang susunod na plano? Ako na ho ang bahala kay Papa. Ikaw na lang ang mag-isa? Oo, Cora. Bakit? Sigurado ka ba dyan? Kaya mo ba? Kakayanin ko. Gusto kong mamatay siya mismo sa mga kamay ko. Para makita niya mismo kung anong klaseng halimaw ang ginawa niya sa akin. Kung yan ang plano mo, susuportahan kita, Melissa. Sinusuportahan din kita, Iha. Maraming salamat ho sa inyo. Bukas na bukas din ay uuwi ako sa bahay. Magpapakita na ulit ako kay Papa. Saktong-sakto rin yun. Dahil sigurado ako na mababalitaan niya na rin ang nangyari sa kaibigan niya. Alam kong kakayanin mo yan, Melissa. Salamat, Cora. Nagsalo pa kami ni Cora ng isang mahigpit na yakap. Kinabukasan, umuwi na nga ako sa bahay. Hindi ko roon naabutan si Papa, kaya hindi ko alam kung nasaan siya o kung saan siya nagpunta. Sobrang gulo ng bahay. Siguro nga dahil ilang araw na ang pagkawala ko. Wala namang kasing alam na gawaing bahay si Papa. Kaya naman, napilitan ako maglinis muna ng buong bahay. Maggagabi na nang dumating si Papa. Halatang nakainom naman siya, pero hindi ko na masyadong pinansin. Lalo na nang makita ko ang mukha niya na hindi man lang siya nagulat nang makita ako. Para bang wala lang sa kanyang pagkawala ko ng ilang araw. Aba! Uwi ka na pala, no? May bala ka rin palang bumalik? O bakit ka pa bumalik? Eh di sana, natanggal ko na ang lahat ng mga gamit mo dyan sa kwarto mo para naman mapaupahan ko na at mapakinabangon ko naman ang bahay na to. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi naman ako magtatagal dito sa bahay na to hanggat nandito ka. Aba, bakit ganyan ka kung sumagot sa akin? Para bang may ipinagyayabang ka na? Huwag mong sabihin may lalaki ka na kumukup sa'yo. Kaya ilang araw kang hindi umuwi. Hindi ko na kailangan pa magpaliwanag sa inyo, Papa. Hindi! Magpaliwanag ka! Isipin niyo na lang kung anong gusto niyong isipin. Tatalikuran ko na sana siya, pero bigla naman siyang nagsalita na naging dahilan kung bakit napahinto ako sa bala ko sanang paghakbang. Teka nga! May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Paring Raymond, ha? Kusa akong napangisi bago ko muling hinarap si Papa na diretsong nakatingin sa akin. Bakit? Patay na ba siya? Nakita siya sa bahay niya na walang buhay kanina umaga. Sa ilang araw na hindi ka umuwi, tapos kayong kalang bumalik. Namatay namang bigla si Paring Raymond. Ano yun? Nagkataon lang? Hindi ko alam. Siguro. Baka. Oo. Hindi. Ikaw nang bahala mag-isip. Sa katunayan niyan, dapat nga magpasalamat ka pa eh. Kasi hindi ikaw ang inuna ko. Anong sinabi mo? Natuto ka ng sumasagot-sagot sa akin? Anong pinagmamalaki mo, ha? Mabilis na lumapit si Papa sa harapan ko. Lalo kong nakita ang galit na mukha niya. Iniangat din niya ang kamay niya na balak sana akong sampalin, pero mabilis ko yung nailagan. Otomatikong gumuhit ang gulat sa ekspresyon ni Papa nang magawa kong pigilan ang malaki niyang braso. Kahit kailan, hindi ko yun nagawa noon. Paano kang lumakas ng ganyan? Tinatanong mo kung anong ipinagyayabang ko ngayon? Diba? Ipapakita ko sa iyo kung ano. Bigla kong inilabas ang matalas kong pangil at ang mahahaba kong dila kung saan kitang-kita ko ang gulat na mukha ni Papa. Pinilit niyang bawiin ang kamay niya na hawak-hawak ko, pero hindi ko yun binibitiwan. Ha? Aswang ka!
Bakit ka nagkaganyan? Bakit ka naging aswang? Bakit? Dahil yun sa'yo, Papa! Sa lahat ng hirap na naranasan ko sa kamay mo, yun ang nagtulak sa akin para maging ganito ako! Ha! Bitiwan mo ako! Lumayo ka sa akin! Aswang ka! Tama yan, Papa. Ganyan nga. Matakot ka sa akin. Matakot ka ng sobra-sobra! Marahas kong binitiwan ang kamay ni Papa, kaya naman napaatras siya palayo sa akin. Hawak-hawak niya ang pulsuhan niya na nasugatan dahil na rin sa matalas kong kuko. Ako? Matatakot sa'yo? Hindi ako takot! Nagulat lamang ako dahil isa kang halimaw! Tama palang hinala ko na may kinalaman ka nga sa pagkamatay ni Paring Raymond! Tama ka. Dahil pareho kayong demonyo. Dapat lang na mabulo kayo sa impyerno. At katulad ng sinabi ko, nauna lang siya. At ngayon, ikaw naman ang isusunod ko! Yun ay kung magkakawa mo kong patayin! Dahil baka ikaw ang mapatay ko! Agad na tumakbo si Papa papunta sa kusina, kaya naman agad ko siyang sinundan. Pagkarating ko roon, nakita kong may hawak-hawak na siyang kutsilyo na nakaturo sa akin. Sige! Sige! Lumapit ka sa akin ay papatay kitang hayop ka! Baliw ka! Ako, mapapatay mo. Hindi ko piniling maging aswang para lang magawa mo yan. Mas malakas na ako sa iyong Papa. Kaya sisiguraduhin ko, ikaw ang mamamatay sa ating dalawa ngayong gabi. Mabilis akong tumalon at sumampa sa lamesa namin. Umungol ako ng mabangis. Kapansin-pansin na nagulat na naman si Papa sa biglaang kong pagtalon. Kaya nanigas na lang siya bigla sa pinagkakatayuan niya. Dahil doon, mabilis kong hinawakan ang kamay niya na may kutsilyo. Marahas ko yung tinanggal sa kamay niya. Saka ako bumaba sa lamesa, kasabay ng mahigpit kong paghawak sa liig niya. Sinakal ko siya ng walang kahirap-hirap. Bitiwan mo ako! Lumayo ka sa akin! Tulungan niyo ako! Walang makakarinig sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. Sinusunod ko lang naman ang sinabi mo sa akin noon. Anong ibig mong sabihin? Na kung gusto kong makalaya mula sa'yo, mamamatay muna ako o mamamatay ka. Ngayon, nakapagdesisyon na ako, Papa. Mas pipiliin ko na ikaw na lang ang mamatay. Total, buong buhay mo, wala ka namang ginawang tama! Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawa ko sa liig ni Papa. Kaya kitang-kita ko ang pamumula ng mukha niya. Ramdam ko rin ang pagbaon ng matatalas kong kuko sa liig niya. Kaya hindi na nakaligtas pa sa paningin ko ang pagtulo ng dugo niya mula roon. Buong akala ko hindi na siya makapagsasalita pa dahil sa pagkakasakal ko sa kanya. Pero pinilit niya pa rin magsalita kahit nahihirapan siya. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Ngayon nagmamakaawa ka sa akin. Anong akala mo? Pakikinggan ko ang pagmamakaawa mo. Nagmakaawa rin ako sa inyo noon, hindi ba? Pero hindi mo ako pinakinggan! Huwag mo papatayin. Sige lang. Matakot ka pa, Papa. Hindi na ako makapaghintay na makita kong takot sa mukha mo. Dahil nakapokus lang ako sa pagkakasakal ko kay Papa, hindi ko namamalayan na abot na pala ng isang kamay niya ang kaldero na mabilis niyang ipinalo sa ulo ko. Naging dahilan iyon para mabitiwan ko siya. Ininda ko ng konti ang sakit na naramdaman ng ulo ko
Pero nang makita kong tumatakbo na siya papalayo sa akin, mukhang may balak siyang lumabas ng bahay. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para pigilan siya. Dahil doble ang bilis ng paggalaw ko, naabutan ko siya kaagad. Mabilis kong pinatid ng paa ko ang paa niya, kaya naman otomatikong lumagapak siya sa sahig. Napangisi na lamang ako sa kapilit na pinaharap sa nakadapa niyang katawan sa sahig para magkaharap kaming dalawa. Sumampa ako sa kanyang tiyan at ngumisi. Anong akala mo? Makakatakas ka pa mula sa akin? Wala ka na matatakbuhan pa, Papa. Tanggapin mo na ang magiging katapusan mo ngayon. Muli ko siyang sinakal. Ipinakita ko pa sa kanya ang mahaba kong mga kuko kung saan nataranta pa siya at pilit na nagpupumiglas pero wala na siyang nagawa. Magpahinga ka na, Papa. At kung totoo man na may susunod pang ang buhay, sana hindi na ikaw ang maging papa ko. Mabulok ka na sa impyerno kung saan ka nababagay. At kung nasaan ang mga katulad mo na mga demonyo rin. Agad kong sinuntok ang dibdib ni Papa kung saan agad na bumaon ang kamao ko roon. Walang pagdadalawang isip na tinanggal ko ang puso niya sa kanyang katawan. Kitang-kita ko pa ang pagbuga niya ng dugo at ang pagtirik ng kanyang mga mata hanggang sa agad na rin siyang nabawian ng buhay. Hindi ko alam kung bakit, pero kusa na lang tumulo ang luha ko habang hawak-hawak ko ang puso ni Papa. Pero mabilis ko na ring pinahid iyon at pinagtatanggal ko ang mga lamang loob niya sa katawan. Katulad noong unang araw na ginawa namin ni Cora sa bangkay ng kumpare ni Papa. Tinanggal ko rin ang mga kuko niya sa kanyang mga paa at kamay. Nilagay ko lang yun sa isang plastic habang ang mga lamang loob naman niya inilagay ko sa isang Tupperware para dalhin kina Cora at Lola Marta. Paglalim ng gabi, inabala ko na lang ang sarili ko sa paghihiwalay ng mga parte ng katawan ni Papa. Hiniwalay ko ang kanyang mga braso, ang kanyang binti at kung ano-ano pa. Inilagay ko na lamang ang lahat ng yun sa sako nang sumapit na ang madaling araw kung saan alam kong wala ng tao sa paligid. Doon ko binuhat ang sako para dalhin sa bahay ni Cora. Nang makita ako ni Cora sa ganung itsura ko, may dugo pa ang ilang parte ng damit ko. Agad niya akong niyakap ng mahigpit. Doon ay kusa na namang tumulo ang luha ko kung saan pinapakalma niya ako. Tapos na ang lahat, Melissa. Wala nang dahilan pa para masaktan at lumuha ka ngayon. Tapos na ang paghihirap mo. Tinapos mo na. Dapat magsaya ka. Masaya ako, Cora. Hindi ako umiiyak dahil sa nasasaktan ako. Umiiyak ako dahil sa saya. Walang paglagyan ng saya ko ngayon. Wala na si Papa. Wala na siya. Tama ang hinala ko na magagawa mo yan ang mag-isa. Proud ako sa iyo, Melissa. Nasa na ang katawan ng Papa mo? Dala ko. Nasa sako. Tama yan. Ipapakain natin siya sa mga alaga kong baboy para mawala ang ebidensya. Maglalaho na lang siya nang parang bula rito sa lugar natin. Nagyakapan pa kaming dalawa kung saan nakisali na rin sa amin si Lola Marta. Pagkatapos naming magsalo-salo, ibinigay ko na sa kanila ang lamang loob ni Papa. Ibinigay ko naman kay Lola Marta ang puso nito. Tanggapin niyo ito, Lola Marta. Pasasalamat ko ito ng malaking tulong ninyo sa akin. Ikaw ang kumilos ng lahat. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Pero tatanggapin ko na rin ito. Masamang tanggihan ng grasya. Nagtawanan na lamang kami. Saglit na nagsalo ng munting pagkain. Habang nagpapahinga si Lola Marta, nagtungo naman kami ni Cora sa kulungan ng mga naglalakihan nilang baboy.
Doon ay isa-isa naming nilaglag ang mga piraso ng katawan ni Papa, kung saan agad itong nilantakan ng mga hayop. Hinarap ako ni Cora at kinausap. Ano na ngayon ang plano mo? Wala pa akong plano sa ngayon. Pero isa lang ang sigurado na gagawin ko. Ano yun? Bubuuin ko ulit ang buhay ko na matagal na panahong nabasag. At simula ngayon, hindi ako papayag na masira yun ulit ng kahit na sino man. Tatayo na ako sa sarili kong mga paa. Magagawa ko na ang lahat ng gusto ko. At lahat ng yun ay posible nang mangyari ngayon. Dahil sa tulong ninyo ni Lola Marta. Hindi ako magsasamang magpasalamat sa iyo, Cora. At pangako, gagamitin ko rin sa maayos na paraan itong ipinagkaloob niyo sa akin na bagong buhay. Masaya akong narinig ang lahat ng yan mula sa iyo, Melissa. Nandito lang kami ni Lola para suportahan ka. Muling nagyakapan kami ni Cora. Kumawala naman ang luha sa mga mata ko, pero may ngiti pa rin ako sa labi. Kahit konti, wala akong pinagsisihan sa lahat ng nangyari sa buhay ko.